Magandang araw po sa inyong lahat. Muli ito ang inyong F. Santos ng dagdag kaalaman. Ang ating talakayan ngayon ay nakatuon sa isang kritikal na aspeto ng pagkuha ng mga gwardiya ng seguridad, ang pagbibigay diin sa saloobin bilang pangunahing batayan sa pagpili, at ang kasanayan bilang pangalawa lamang. Sapagkat habang matuturuan ang mga kasanayan, ang tunay na saloobin ng isang individual ay isang bagay na mahirap baguhin at siyang pundasyon ng isang epektibong gwardiya. Bakit saloobin o attitude muna ang mahalaga bago kasanayan? Madalas nating unahin ang mga teknikal na kasanayan sa pagpili ng mga gwardiya. Mahalaga ang mga ito, ang kaalaman sa mga sistema ng seguridad, mga pamamaraan sa pagresponde sa emerhensya, at ang pisikal na kakayahan. Ngunit ang mga kasanayang ito ay matututuhan at mapapaunlad sa pamamagitan ng maayos na pagsasanay. Ang hindi matuturuan ay ang saloobin. Isang gwardiya na may mataas na teknikal na kasanayan ngunit may negatibo o pabaya na saloobin ay maaaring maging isang malaking problema. Maaaring hindi niya sundin ang mga protocol, maaaring maging bastos sa mga kliyente, o maaaring maging dahilan ng mga hindi kinakailangang komplikasyon. Samantalang ang isang gwardiya na may positibo at propesyonal na saloobin, kahit na may limitadong kasanayan sa umpisa, ay mas madaling sanayin at mapaunlad. Mga katangian ng isang gwardiya na may positibong saloobin: pagiging responsable at mapagkakatiwalaan. Ang pagiging punctual, pagsunod sa mga patakaran, at pagiging maaasahan ay mga palatandaan ng isang responsableng individual. Pagiging magalang at propesyonal. Ang pagtrato sa lahat ng tao ng may paggalang, anuman ang kanilang katayuan, ay mahalaga sa pagpapanatili ng isang maayos na kapaligiran. Pagiging alerto at mapagmatsyag. Ang isang gwardiya na may positibong saloobin ay palaging alerto sa kanyang paligid at handang tumugon sa mga potensyal na panganib. Pagiging matalino sa paglutas ng problema. Ang kakayahang manatiling kalmado at mag-isip ng solusyon sa mga mahirap na sitwasyon ay mahalaga sa isang gwardiya. Pagiging mabuting miyembro ng koponan. Ang pagiging handang makipagtulungan sa mga kasamahan ay nagtataguyod ng isang mas epektibong pangkat. Mga halimbawa. Gwardiya 1, may mahusay na kasanayan, ngunit mahinang ang saloobin. Kasanayan. Napakahusay sa paggamit ng CCTV system, mahusay sa paghawak ng mga dokumento, at may alam sa mga emergency protocol. Saloobin. Palaging late, hindi masyadong magalang sa mga bisita, madaling menas, at hindi handang tumulong sa mga kasamahan. Madalas na lumalabag sa mga patakaran. Halimbawa, gwardiya 2, may limitadong kasanayan, ngunit mahusay na saloobin. Kasanayan. May limitadong kaalaman sa paggamit ng CCTV system, ngunit masigasig na matuto. Saloobin. Palaging punctual, palaging magalang, handang tumulong, at positibo sa kanyang trabaho. Mabilis na natututo at sumusunod sa mga panuto. Paano masusuri ang saloobin sa panahon ng pagkuha? Ang pagsusuri ng saloobin ay nangangailangan ng mas malalim na pagtingin kaysa sa simpleng pagtingin sa resume. Narito ang ilang mungkahi. Masusing panayam. Magtanong ng mga bukas na tanong upang masuri ang kanilang pag-iisip at pag-uugali sa mga nakaraang sitwasyon. Pag-obserba sa pag-uugali. Pansinin ang kanilang pag-uugali sa panahon ng panayam, ang kanilang pagiging punctual, ang kanilang paraan ng pakikipag-usap, at ang kanilang pangkalahatang presentasyon. Paggamit ng mga pagsusulit sa pagkatao. Maaaring makatulong ang mga pagsusulit na ito upang masuri ang kanilang personalidad at ang kanilang potensyal na maging isang mabuting gwardiya. Background check. Mahalaga ang pagsisiyasat sa kanilang background. Upang matiyak ang kanilang integridad, sa ating pagtatapos, ang pagpili ng tamang gwardiya ay hindi lamang tungkol sa mga kasanayan, ang positibo at propesyonal na saloobin ay ang pundasyon ng isang epektibong gwardiya, sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa saloobin bilang pangunahing batayan sa pagpili, at pagbibigay ng sapat na pagsasanay para sa mga kasanayan, masisiguro natin ang isang ligtas at maayos na kapaligiran. Maraming salamat po sa pakikinig, sana ay may natutunan ka at kung nagustuhan mo sana ay paki-share upang mas marami pang makaalam.